tuwa dahil nagurgur siya. Parang naging dating ngayon is death penalty by firing squad ang dating, no? Yung execution na ginawa sa kanya nung kanyang kalaban. Okay? Kung sino man yung kalaban niya. Kasi we don't know yet dahil hindi pa lumalabas yung task force chuchu nila. Kung sino ba talaga ang bumarel, ano talaga ang dahilan dito sa babaeng ito. At kanina, may mga pinost tayo, grabe pala talaga yung kanyang yabang. Pero syempre, ba't ko naman nakita yung fest lock ko dito? Mga kababayan, okay, ang dami talaga milyon-milyon ang natuwa sa pagkagurgur sa kanya. So, kaya ba nating pigilan yung mga tao na nagdiwang dahil siya ay nagurgur? Okay, masama talaga yun kung mabait yung tao. Alam mo, masama talaga magdiwang na may, kunyari, mabait yung tao, matino. Tagalin na lang natin to. Okay, right. Masama talaga, mga kababayan, kung ikaw ay natuwa sa mga taong mabuting tao. Pero katulad nito, katulad niya, ito, kanina, kaya mo nga, kahapon ko lang to nakita, may nag-send lang. Pagyayabang ang isa sa mga trolls, kaya paldo ka ngayon, bukas, nasa impyerno ka paparoon. Kaya naman, lagi kong sinasabi na hindi niya madadala ang pera ng bayan na ninanakaw o pinambabayad sa inyo para magpakalat ng kasinungalingan. Kaya sa mga bangang trolls, may panahon pa para magbagong buhay. Dahil baka kayo na ang susunod na gugurgurin ni Boss B o ng mga bangag. Hindi natin alam dahil sila mismo ay nagugurguran at nag-uonsehan. Karma! Okay, Carmi Martin, sabi. Okay? Alright. At kanina umaga ko lang yan nakita dahil marami mga nagsisend sa atin. Grabe, naka-Rolex pa yan, ha? I don't know kung totoo yung Rolex. Pero sabi ko nga, yung mga trolls na mga bangag, tinignan ko actually bago tayo mag-vlog. Ang iba, 3 lang yung nag-i-engage. 4 yung nag-i-engage. Alright? Arika, nandyan ka sa rally? Pasok ka. Gusto niyo pumasok? Gusto niyo pumasok dito sa live natin? Kung naka-live kayo, mamaya pwede kayong pumasok para ma-update yung ating mga kababayan. Okay, balik tayo dito. Alright? So, tingnan ko yung mga trolls ni Bangag. Wala namang engagement. Alright? Yung kikita ka na ganyan sa Facebook, ang kumikita lang dyan, yung mga talagang milyon-milyon na mga artista. Katulad ni Ivana, di ba? Ni Ivana Alawi, na milyon-milyon ang kinikita, namigay ng cellphone, 4-point-something million yata yung ginastos niya. Tapos, just to follow the casino gaming, online casino. So talagang itong mga gantong artista yan, mga katulad nila, yan yung mga kumikita ng milyon-milyon, nagpo-promote na ng kakasira ng buhay ng mga Pilipino, malulung sa sugal, bibigyan kayo ng cellphone, hindi naman kayo lahat, milyon-milyon ng Pilipino. Ilan lang bang piraso ang pamimigay ng cellphone out of that? Ilang piraso yon? So yung mga artista yan, kumikita yan, doble ang kita niyan. So maliban pa sa viewers, alright? So, maliban pa sa views rather, then, meron pa siya doon sa casino. So, yun yung mga kumikita. Pero yung mga trolls ni Bangag, na 3 lang engagement, 4 lang yung engagement, hindi yan kumikita sa Facebook or sa YouTube. Right? So, ngayon, magtataka ka, bakit ito nakakapag-flex ng for isang bundle nun? For sure, 100,000. Tapos may mga lumalabas pa na mga nababasa ko na meron siyang, itong namatay, na parang merong nagkaonsehan, hindi lang 2 million, may 13 million pa ako na basa. I don't know how true kung na meron siyang 13 million pesos. Itong namatay, saan siya kumukuha ng pera? Not only that, makikita mo, okay, mga kababayan, na siya ay nung nakaraan pala, ay ipinromote niya si Kiko Matching. Okay? Ito. Alright. Kiko Matching. Ayan, oh. Ayan, pareho sila, magkamukha sila, oh. Pinromote niya si Kiko Matching. Anong ibig sabihin yan?
Nung ako'y bangag supporter pa, kaaway natin, di ba, yung mga dilawan na yan. Dahil nga ipapahukay si Marcos Senior. Itong mga bangag trolls, okay, bangag trolls, meron silang regular meeting, may mga nakita ako, napupunta sila sa mga hard rock. Ano yun, may nakita pa ako sa mga bars, sama-sama sila. Sa totoo lang, wala silang engagement na katulad ng ibang mga malalaking vloggers talaga na, malaraming followers na nag-engage sila para silang pinulot lang sa lusak. Hindi naman sa pamimintas. Ito, hindi nakapag-high school graduate lang. Pilit akong ginagaya, pananalita ko, pag salamin. Pero yung pati mukha ko, di ba, nagparito ko pa ng ilong eh. Patuloy na naghasik ng kasinungalingan. So ngayon, may mga Rolex, may bahay, may apartment. I've been vlogging for what? For 10 years, 11 years. Okay? Hindi naging ganyan ang buhay ko na makabili ako ng isang instant na kotse. Or whatever, yung katulad ng mga ginagawa nila ngayon. Malinaw sa sikat ng araw na talaga silang bayad ni bangag. But, ngayon, galit na galit itong mga bangag na ito dahil tayo daw na mga DDS supporters, masasama daw tayo, natuwa pa daw tayo sa namatay. Di ba? Yan, ng mga DDS. Talagang nakikita yung kanilang mga tunay na kulay. Teka, basahin natin yung mga kasinungalingan ng mga hayop na to. Ito pa pala, oh. Handali lang. Right? Talagang ang mga pangit, sama-sama, no? Talagang ang mga pangit. Ayan, nagretokada na siya dyan. Ito, magpaparetoke na rin yung isang gagang yan. Okay? Lahat sila, wala kasi talaga silang puhunan kung hindi yung kanilang kasinungalingan. Yun yung problema. So, itong babaeng ito, ito yung Rolex, Finlex niya. Rolex? Nakita nyo? Hindi lang, okay. Finlex yung kanyang Rolex. Ayan, Rolex. Di ba? I think, how much is this? 1 million? I don't know kung anong, I'm not really familiar, no? Sa mga high-end na mga alahas dahil I'm not into it. Okay? So, ngayon, mga kababayan, titignan ko to, yung mga kasama niya sa picture, pati ito, sino nga ito? May mga nagpapamit up yan, kasi, ano pangalan itong hayop na ito? Ito si Maleta Gang. Alam nyo, may nagkukumand sa kanila, may nagkukumpas kung sinong imimit, sinong susuportahan. Pera-pera talaga yan. So ngayon, nung namatay na yung kanilang taga-bunganga, okay, ngayon ko lang to nakita dahil hindi ko pinapanood. Even before na sinasabi niyang idol niya ako yung idol niya. Never ko siyang pinag-spendan ng kahit kalahating oras o 15 minutes. Nakita mo lang, like, okay, wala pang 30 seconds siguro yung mga lumalabas na ganyan-ganyan. Kasi wala namang kwenta eh. Kasi yung mga pinagsasabi nila, talagang attack the persona nung tao. So ngayon, mga kababayan, galit na galit sila, umiiyak sila na tayo daw ay masasamang damo. Right? Siya sabi ng mga hayop, malinaw daw. Ang sabi ng isang retokado din, ngayon, malinaw na sa atin na pag DDS, di nag-iisip. Ang mga DDS masaya pang may nagurgur kahit, okay, hindi daw alam ang mga kadahilanan. Mga putang ina ninyo, nung kinidnap si PRRD, gusto nyo nga gurgurin si PRRD. Itong namatay ninyong kasama sa federasyon nyo ng mga bangag, nang pinagdarasal si PRRD na mailagay sa garapon. Nagdidiwang kayo, tuwang-tuwa kayo kasi yan ang utos ng bangag administration. Nagdidiwang kayo, tuwang-tuwa kayo nung si Inday Sara na tinanggalan ng security detail ng amo niyong bangag dahil gusto nila magorgor si Inday Sara, tuwang-tuwa kayo. Tapos kami ngayon dahil, somehow, ang nararamdaman ng taong bayan, ng karamihan, na buti nga. Okay? Ayan, ginantihan ka ng kapwa mo scammer, o kapwa mo, o si bangag, o whoever. Sino man yung boss B na yan. So hindi kami pwedeng magsaya. Kayo lang ang pwedeng magsaya pag may mga namatay sa amin.
Ganon ba yon? Selective? 'Di ba? Pag kayo ng lalait, mga jutang genemes kayo, pag binababoy si Inday Sara, binaboy ako, pinagbintangan nyo kung putang ina ninyo, na ako may ginurgor, tuwang-tuwa kayo. Tapos ngayon, nagurgur yung kasamahan nyo, for whatever reason, pinagurgur ng amo nyo, o ginurgur ng whoever ang nagurgur sa kanila. Hindi pa natin alam, dahil nagkaonsihan, dahil may mga lumalabas na ganun. So kami yung masama. Kayo na yung kabuti-butihan. Mga kabuti. Right? Yung binaboy si PRRD, mga hayawa kayo, tuwang-tuwa kayo. Binababoy niyo si PRRD. Hindi kayo nagbablog. Actually, hindi naman kayo vloggers, mga attack dogs kayo kasi mga paid troll kayo. Hindi kayo nagbablog para bumuti ang bansa ninyo. Pag bibintangan nyo si Sara na ganito ganyan, magnanakaw, putang ina nyong lahat. Ang kaba ng bayan, nandyan kay Bangag. Ngayon, kakabasa ko lang sa balita. 9.7 trillion ang utang ng Pilipinas, ang additional dagdag ng Pilipinas. Nasaan ang infrastructure? Nasaan ang task force para imbestigahan ang flood control? Itong putang inantong namatay na, may pa task force pa? Anong naidulot niya sa sambayan ng Pilipino? Puro kasinungalingan. Task force? Pero ang flood control, walang task force? Nakita niyo? Sino siya? Yun yung nakakagalit kasi gagasusan pa ng taong bayan. Sino tong putang inang itong babaeng ito na wala nang ginawa kung di atakihin ang lahat dahil yun yung utos ng Bangag? Diba? Kaya deserve niya talaga na pumunta sa impyerno. Kasi nung sabi ko nga, nung pinatawad ko siya, sabi ko, okay na yun. Pero ang dami pala niyang binaboy na tao sa kanyang kasinungalingan. Nagpa-task force pa? PNP? AFP? PNP, CID, and whatever, ano yung mga, ano na yon. Madami ang tao sa liwasan. Sana kung sinong gustong nasa liwasan, gusto nyo umakyat later, let me know, pabigyan ko kayo ng link. Di ba? Task force pa kayong hayop kayo. Anong nai-contribute nito? Yung ipagtanggol ang amo niyang adik? Di ba? Dating nang lilimahid. Wala namang engagement. Okay? Nung panahon na yon, biglang yumaman. Yung mga kasama niya, mga kapwa niya rin demonyo, mga halimaw. Right? Pero ang flood control na kasulukuyan, ang Bulacan ay patuloy na ang tubig ay hindi bumabaha. Walang ginawa na task force ang gobyerno. Ang ginawa yung ICI. At ang gusto lang nilang ikulong, wala na rin yun, ang gusto lang nila ikulong, yung gusto nilang ikulong. Then nagkasasaktan kayo? Ano sabi dito? Basahin natin, nakakatuwa basahin. Ito mga kakampi nila. Dahil lang. Okay. Ang sinasabi nila, dito sa kanilang mga comment, na ito daw yung namatay ay in-exercise lang yung freedom of speech niya. Okay? Hindi freedom of speech ang magpakalat ng kasinungalingan na si Inday Sara ay nagpalaglag, si Maharlika ay gumurgur ng tao. Hindi yan freedom of speech. Magkaiba yan sa ini-expose ko na flood control. You know, the reason why inaatake ako, talagang yung una, tinakot ako, sabi nga ni Senator Alan Cayetano, kuyog. Kukuyugin ka ng mga trolls ni Satanas, pag hindi umubra ang kuyog, kakasuhan ka, gigipitin ka, or, you know, worst case scenario, pwede kang gurgurin. Diba? Hindi freedom of speech ang ginagawa niya. Freedom, yes, barkadahan forever. Kalayaan, freedom of fake news. Puro pambababoy, ang dami pala niya. Wala siyang ginawa kundi atakin. Kaya deserve niyang magurgor. At baka kayo, you know, yung mga nag-uunsihan, nag-uunsihan kasi kayo mga yawa kayo eh. Masyado kayong halimaw sa pera ng bayan. Diba? Nahuhuli kayo sa mga group chat ninyo.
pinupondohan kayo, kaya kayo mismo, dahil mga swapang kayo, mga bayad ang kaluluwa nyo, nagugurguran kayo, and I'm happy, go. Clap, clap, clap. Magurguran kayo para naman makabayad kayo sa mga utang na ginawa ninyo sa Pilipino. Kasama kayo dito. Nagagalit kayo kasi maraming natawa sa mga comment section. Yes, that is slanderous. Diba? Magkaiba ako sa inyo. Kaya ako pinapaatake ako ng Bangag Administration. Yung mga kaso ko, ano yun? Tinanim dyan. Sinabi ko ang mga illegal na kontrata, ang pagmamark up, pagmamark up ng, let's say for example, ng mga barong ng mga hayop na yan, sa kanilang mga designers, mga ganyan. Ano pa mga sinasabi ko, yung flood control, yung pag-deliver ng pera sa Forbes Park, yung Polvoron, di ba? Yung si Sayarot, yung ano pa mga inano ko sa inyo, what do you call that? Sa Department of Agriculture, smuggling, hoarding. Yan yung expose, yan yung patungkol sa bayan. Pero wala kang gagawin. Magmura ng wala kang kadahilanan. You're trying hard to destroy o gumawa ka ng fake news. Sabihin mo, gumurgur si Marlica, pero hindi, nakalaya pa. Yeah, mga smuggling. Iyaan ang political blogging. You're fighting for what is right. Pero yung ginagawa ng mga hayop na to, hindi to freedom of speech. Okay? Bayad sila. Sabi ko nga kagabi, synchronize sila, mga kababayan. Kidnapping ni Butod, yes. May mga naaapi, kinidnap. Ako ba may inapi akong taong bayan? May inapi ba akong Pilipino na pinagnakawan ko? O kahit sino, may inapi ba ako? Wala. Gusto man natin, pumantay ang paa ni Bangag para mapagbayaran niya ang kasalanan niya sa taong bayan. Utang money, binulsa ni Bangag. Muli, sabi ni Selmang, ayun na nga, yung trilyon na naman. Ano sabi dito? Political differences, sabi nito. Huwag natin pangalanan yung mga ulaga na to. Political differences aside, a loss of life deserves respect. Ulul! Ba't namin irerespeto yung, yung putang inang yun? Kahit na buhay niya kulang sa lahat ng sinira niyang, sino-sino mga sinira niya. Respect? Respect begets respect. Kayo, nangingi kayo ng respeto. Binaboy niyo si PRRD, binaboy niyo ako, binaboy niyo si Inday Sara, binaboy niyo ang INC, binaboy niyo ang KOJC. Dahil sila ay umaayon sa taong bayan. Nangingi kayo ng respeto? Eh, mga hayop pala kayo eh. Kaya mag-ano kayo, mag-isip-isip kayo dahil kayo mismo, dahil nga, yun ang boss B na yan, yung grupo ninyo, may tagahawak ng pera, yun nga sabi ko nga yung ampo ni Lisa Tanas, na si Aida, at yung amo niya, nasa likod ng mga yan. Okay? Alam ko galawan ng mga yan. Yang may mga Aida na kasama ni Lisa Tanas, yan ang nagmamanipula sa likod. Yan ang nagbibigay ng instruction kung sinong aatakin, sinong ito trolling nila. Hindi kayo nagkikipaglaban para sa katotohanan, mga gago kayo. Ngayon, gusto nyo ng respeto?